think call center work is easy? Think again. Kung meron man kayo SLA with the client, meron din to. Protektahan ninyo yan. Hindi kayo dyan para magsiga-sigaan. Bagong skola. Hi guys! Sa bagong umaga, huwag na maghintay, umahon ka na. Sino ka man kumagka? Ba't mo ginagawa si Blindside? Paghipon, may patapon. FTE or number ng headcount. Eto, hindi nyo natatanong. Ang salitang Tagalog, bibigyan ko lang ka. In training pa lang, Doon na rin minsan na-identify papasok. na. Bantot ang pusit mo ha. pero masarap. Masaya po dito. Malamig yung aircon. Previously on the call center show. May legal basis daw ba yung pagpapa-BPO sa mga call center agents? Sa mga... Huwag ka munang pumasok dahil wala kang gagawin dito. Pero in the meantime, babayaran kita basta may available leave ka. Our healthcare provider wasn't able to cover the expenses due to alcohol issue. But in this case, yung kay sender, tama siya eh. Wala naman siyang kasalanan doon. Pasahero siya. Kaya kung gusto nyo pumayat, magpatigtas din kayo. Kung alam mo na. Ay, tawa agad ah. Ayun na lang, baby ko. Once again, my friends. The Maois. Ano yung topic natin ngayon? Call center hopper. Ito yung mga palipat-lipat ng call center. Sabi ko, nagmura ko. Hindi ko matatawag yung sarili ko na call center hopper. Pero Ang hirap kumuha ng government requirements. And on a personal level, wala ka natututunan. Nasasayang yung oras mo. It doesn't sound professional. Magkasundo tayo, kapit kamay, problema'y harapin. Magsama-sama tayo, ikaw at ako, ulan ang bayan ko. What's up? Magsama-sama tayo. tay, ano? Come on. Yung gay linggo. Medyo, guys. Yes! We are back! Kompleto kami! At last, Sunday na naman After mga ng kapatid. Mhm. Okay, episode 4 ng... Season 4. Season 4, episode 4 na... 4 Center Show. Yes! Natin pabain to. Galingan na natin. Okay. Oh, galingan mo na. Right Ikaw na, congressman! Pasok! Hindi alam Brad, ano mga pinapasa mong batas ngayon? Bawal. Ay, singit bill pa. The anti-singit bill! Pag yan napasa, baka ka na sumingit, makukulong ka. Grabe. Bawal. Kasi sisingit ka sa pila, no? Eh, sa atin, di uso yan eh. Sa atin, singit sa queue. Gusto mo sumingit sa queue? Mauna ka na. One of the most brilliant bills na narinig ko. Gamit na gamit ang pondo ng bayan. May isa pa yung sa adobo. Adobo gagawin pambansang ulam ng Yeah. Pilipinas. Ba't hindi ginawang pansit canton, di ba? Mura-mura. Sarap kainin yun eh. Ang tatalino nyo. Yung mga tax na punta dyan. Gamit na gamit ang tax namin. Again. Yun lang. Yun lang. Ang tatalino. Okay. Tabano. So, ano nangyari sa inyo? Ako, nag-bike ako kanina. Oo nga eh. So, Nakita ko yung bike. Sa UP? Siguro mga 40 kilometer-ish. Oh? Yes. Yes. Ba? 40 kilometer Yes. yes. Oh, yung mga 20 kilometers yung UP eh, from our house. Solid. Ilang oras? Baka yung total ride time. Sayang yung ano mo pare, tingnan mo. Sayang yung paturok mo ng glutathione, nangitim ka na naman. Magagalit si doktora niyan. Eh, ganun Sponsor. talaga, Brad. Kailangan natin ng konting ehersisyo sa katawan. Hindi po Sabagay, naintindihan ko. Lalo ngayon, yung industriya natin, paupo-upo lang, mahirap yan. Sabagay, Yes. oo. Walang exercise. Yun nga sinasabi sa atin ni TJ, nung nag-guest sa atin dati. Na kahit sa upuan, may tinuro siya mga sa atin, mga patiwakal moves na rin yun eh. TJ, LJ? LJ pala, LJ Bisira. Sorry TJ tuloy. Shout out. You know. Ehemplo. Ehemplo. Ehemplo na mga walang trabaho. Ano, Jobless. Brad? Hindi ko alam ba't nandito ako, hindi para sa akin yung topic na yun eh. Hindi ko makarelate. Ako lapit na rin ako, hindi makarelate. Speaking of which, yung sinabi mong topic natin mamaya. Last topic nyo, sinubaybayan ko habang
ako'y busy at nagpapakadalubhasa. Saan? Pag-aalaga. Ayun, sa akin naman, yung point ko nung last topic, sa akin sa position natin na parang mga supervisor, TL, nanghinayang ako pare na hindi ako nag-call center hop. Bakit? Baliktad yun Oo, nanghinayang ako. Kasi yung hindi ko man lang na-test yung market value ko, yung sana nagpataas pa ako ng mga ganun lang. Gusto mo? Pero mataas na naman Oo nga. Mataas na naman value mo Hindi, second floor lang ako ngayon. Dati, fifth floor lang tayo eh. Ngayon, Second floor lang ako ngayon. Anyway, so umpisa na natin to. Sana natin ang sense ng usapan. Sino ba? Walang iba. Ito talaga eh. Ito ang bumubuhay ng show namin. Diba? Ito yung minahanap-hanap linggo-linggo eh. Walang iba kundi si HR Guy para sagutin ang ating mga tanong. HR Guy! Hi guys, kamusta? Ayos! Kompleto kami ngayon. Sir. Namiss kita. Uy, namiss din kita, Val. Kiss mo nga. Pakis nga! Oo naman, ba't hindi? Kinabahan ka. Flying kiss na lang. Di, dati lagi kami nag-ano niya, beso-beso habang hallway, Walang mali siya. Walang mali siya. Eric, ingat na, baka kung ano naman sabi mo. Alam naman tayo, pagkadating sa sekreto natin, di nila malalaman Tunay na lalaki talaga. Beso-beso. Sige nga! Hindi nila, mamaya. Sige nga! Pagas pa yung balbas mo. Hindi pa nag-aalit, nabubuha lang eh. Bago ko saan mapunta itong usapan na to. Sir, question number 1. Okay. Eto, meron daw silang pre-shift tsaka post-shift OT. Ngayon, itong letter sender natin, sabi, na-late siya dun sa pre-shift OT nila. Ngayon, tinag siya as late dun sa mismong attendance adherence niya. Ang tanong niya ngayon, meron bang tama ba 'yon o meron bang nabali na batas doon or sa rights niya bilang empleyado ng kumpanya? Right. Kasi yung pre-shift and post-shift OT, kahit pre-shift or post-shift man yan, once may established na kailangan mag-OT ang isang empleyado, kasama na yun sa shift niya. So kung halimbawa, pre-shift na pag-usapan o next week o kaya hindi mo naman bukas, at the end of the week, meron tayong pre-shift. Meron tayong pre-shift, kailangan imbis na 10, 9 tayo pumasok. Na late ka doon, pwede ka nga matag as late. Kasi considered yun as part ng shift mo. So si sender natin, pwede siyang ma-issuehan ng show cause tsaka corrective action kung hindi man patunayan na justified kaya siya na late. Yun. So kung ibig sabihin nag-agree siya, di ba? Correct. Kumbaga parang usapan na yun na kailangan pumasok ka ng maaga. And I think may tanong pang isa yung natin yung sender natin, sabi niya may basis ba yun? Na-discuss na natin before na ang OT pwedeng makapag-mandatory OT ang isang kumpanya base sa iba't ibang iba't ibang pagkakataon. Isa diyan kung yung business natin engage sa pag-manufacture ng mga perishable goods na obviously hindi naman, Ang catch-all diyan is yung last provision na nagsasabi pwede mag-impose ang company ng overtime, not specified whether pre or post, basta overtime. Kung yung pag-render ng overtime advantageous sa kumpanya at pag hindi nag-render ng overtime mga empleyado, sobrang detrimental sa company, which I think is most likely the reason kung ba't sila nagre-render. So kung merong ganong requirement, may basis kaya nakakapag-require ang company ng overtime. Alright. Ayun. Okay. Eto, isa pa mainit na tanong. Sorry na lang. So, question number 2, Dinah. Hi, Ninong. Question number 2. Ninong talaga. Tapos naging January yung December. Napapanganga ako dahil may hi Ninong po muna Kasi hindi ko pa nare-receive yung regalo ko Yun. Yun na. Hoping. Dalo ko na, kaya lang napapangunaan ako Pero yan mo, parating na yan. Yan.
Nadili lang, nadili. Ito, yung question number 2 is issue ng falsification of document. To be specific, sa MedCert. Twice na nangyari kay agent na nagpasa siya ng MedCert, then yung pagka-verify, hindi na validate. Ngayon, ang reason kung hindi na validate is yung hospital na yon nag-evacuate pag umuulan or bumabagyo. After nun, kasi yung manual pa yung records na, manual keeping. No? Exactly. Nasa probinsya kasi to eh. Correct. Tapos, nagpasa si agent ng document ng MedCert na iba yung license number. Ng doktor. Nung hiningian siya ng pangalawang MedCert, iba rin yung nakalagay. So ngayon, terminated na siya. Pero palagay niya sa sarili niya is hindi pa siya terminated kasi totoo naman yung sinasabi niya. Ngayon, ang gusto niya mangyari, kailangan niya na bang pumunta sa NLRC or ano yung kailangan niyang gawin sa HR nila? Teka lang, addition lang dyan Hindi niya pinirmahan yung termination paper niya. Para klaro tayo. Okay, sige. Ano muna, hi Dinah, kasi binati mo ko kanina. Sige. So, doon sa tanong natin, yung MedCert serious nga yan na offense, kasi dyan, attached dyan ng integrity, tsaka most likely na napapatawan yan as fraud, no? Which is, in that case, medyo grave offense yon. So, possible dismissible case yan. Ngayon, yung sa sitwasyon ni agent natin, ang admin process, I think merong party doon tinatanong niya yata kung tapos na ba yung admin process at dapat na niya tanggapin na terminated siya, even though meron siyang ebidensya na pinangahawakan, no? Na hindi pa yata niya nasasubmit. Tapos sinabihan siya ng HR na hindi na namin tatanggapin niya kasi tapos na yung kaso mo Actually, pwede pa yun, no? As far as the decision is concerned, yung termination notice, nag-render sila ng termination base dun sa ebidensya na meron sila nung time na yon. Ngayon, as far as the agent is concerned, meron pa siyang pangahawakang ebidensya. Hindi pa naman niya pwedeng ibaliktad yung desisyon ng kumpanya na terminated siya, pero pwede siyang mag-submit ng appeal letter. No, kaya apila mo yung desisyon. Pwede yun Ang appeal letter, wala yung formas. Tapos ang kumpanya, kahit wala silang appeal process, meron kang right na ibigay yun sa kanila. Sumulat ka ng papel, Mr. HR, Mr. Manager, naiintindihan ko yung decision nyo to terminate me based on the evidence. Kaya lang, meron po akong ebidensya pa na kinakailangan nyo makita kasi sa tingin ko, makakabaliktad doon na decision nyo. Pwede nyo ilagay yun sa sulat, i-attach nyo yung ebidensya, tapos i-presenta nyo sa HR. Ngayon, ang sekreto doon, lalagyan nyo sila ng time frame. Sabihin mo sa HR, sana po, balikan nyo ko within an X number of period. Halimbawa, 5 days or 10 days, para malaman ko kung ano na yung susunod kong gagawin. No? Ngayon, pag hindi ka binalikan ng kumpanya within that period, ibig sabihin nun, pwede mo nang i-assume sa sarili mo na binabaliwala nila yung ebidensya na binibigay mo. As far as you're concerned, as far as Dole is concerned, no, na-satisfy mo na yung kailangan mong gawin na sinasabi ng Dole, last week yata sinabi natin ito i-exhaust mo muna lahat ng kailangan mong gawin. No? Na-satisfy mo na yung aspect na yun, pwede ka nang dumiretso sa NLRC. No? Ngayon, siguraduhin mo lang, dala mo yung sulat na nag-a-apila ka sa kumpanya at hindi ka nila pinansin within the next number of period, entertain ka ng entertain ka ng Dole. Ngayon, doon sa isa pang question, kahit ba hindi na pinirmahan ng termination, valid pa rin na termination yon. Dito sa circle ng HR, saka sa circle ng management, ito alam niyo to guys, yung tag-isang notice, sineserve mo sa isang empleyado, ayaw niyang pirmahan, pwede kang kumuha ng 2 witness. Sila pipirma doon sa dokumento. Pag pinirmahan nila yon sa harapan ng agent na ayaw pumirma, considered na yon as served. Yun lang ang tanging paraan para ma-consider mo na served yung notice. Otherwise, kung hindi pinirmahan ng agent at hindi pinirmahan ng any witnesses, kung ayaw man pirmahan ni agent, ibig sabihin nun, hindi na serve yung decision. Walang termination na nangyari. No? Pag hindi ka na pinapasok sa kumpanya, kahit na walang gano'n na nangyari,
na yun, tinatransgress nila yung right mo. Dapat papasukin ka sa kumpanya. Kasi again, wala nga termination na nangyari. Yun. You can go to Dole NLRC and complain about it. Yan 2 weeks ago eh. Witness lang, Saklap. witness. Saklap. Ay, di po meron. Ayun, thank you. Thank you, HR guy. Bayan ah. No problem. Salamat. Salamat. Next week Thank ulit you. ah. Ay, paano ninong mo? Bye-bye, Ninong! Bye-bye, Dina. Regalo mo! Tingin ko ngayon, ha? Ingat, guys. Eh, imagine ko sa HR. Sige, dito ka nga. Ay. Thank you, HR guy. Okay, Thank you, guys. bro. Salamat. Alright, so yun. Solid na malinaw. naman yun, no? Diba? Sa unang letter sender natin, sorry. Ganun talaga. Sa pangalawa, yun nga yung di alam na iba, na pwede pala mag-appeal, na kahit na-serve ka na ng termination, yun yung di alam na iba eh. Kasi, syempre, kung ikaw yung company, hindi mo di-disclose yun. True. Dahil, hassle yun eh. Oo. Di ba? Pag apila pa, na-decision na natin. Unless yung agent na yun is lumapit sa lawyer para magtanong talaga. Parang then- sa batas din, kunyari mga motion for reconsideration. Yeah. Oh, True. House of Representatives. Parang Court of Appeals. Yeah. Iba, batas na batas yung balat mo dyan. Rep ah. Kong! Kong! Ready ka na ba sa party list, Kong? Sorry, don't call me Kong. I'm Congressman. Kita ko, kinukuha ka na sa party list ah. Iligawan ka sa party list, Brad ah. Pagsalita. Mukhang ano. Ano ba tayo? Muna ka oo ah. Mga naka-oo. Anong naka-oo? Napasubo. Nakasubo eh. Kailan to? Standby party list. Jobless. Jobless ba, Mari? Jobless Anyway. na. Mari, jobless man yan. In a couple of days. Mayaman na naman yan. Sure! May ano na lang, 28 days? Oo ba, Mari? Pawang kasi nung wala. 29 days pala. Hindi ako naniniwala. Ako naniniwala. Bro, favor. Diba? Alam mo na eh. Kung may favor ka niya, bakit? Oo. Kailangan ko lang bala eh. Kailangan mo ng bahal. Sad-sad na ako eh. Mag-apply na ako. Magkano ba? Apply na din ako. Nagulat ako sa text kanina. Anyway, So, gusto to, maya. Pare, pagpapasok sa JM, sumabay ka. Gabi siya eh. Application umaga eh. Ay, gano'n? Yun lang. okay. So, Brad, eto may joke ako. Ano? Eto, alam mo na, Baka habe yan ha. Ano, ano? Siguraduhin mo Di ba joke natandaan mo nung nagtagalog episode tayo? Oo. Ito yung isa sa mga hindi natin nasagot na Paano tatagalogin? Paano tatagalogin? Oo. Ano ang Tagalog ng Twitter? Ito yan. Solid to. Brad, ano ang Tagalog ng Twitter? Sirit. Di ako lang Sirit? maisip eh. Twitter. Alam ko na yung sagot eh, pero ayoko mambasag. Sige, kayo na lang. Twitter. Tilao. Tatawa ka din eh. Hindi mo rin kinaya. Tama, parang gano'n. Taga-Tilaok, no? Tilaok. Taga-Tilaok. Twitter. Kaso manok ang tilaok eh. Hindi, tweet. Ano ba yung ano? Tweet, chick. Maliit pa, sisiw pa lang eh. Oh, Brad. Ano? Wala? Sige. Twitter. Matamit. Ha? Matamit. Bakit? Twitter. 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 Diba? Ano tweet mo? Ayan, ito na ito dati. Ganun pala yun. Pwede. Diba? Ano yun? Sa Parang floor. ano, parang- Joke sa floor. Bibigyan kita pag ka. Bibigyan sa akin. Sa Katbalogan, ano yun? Twitter. O sige na. Kunyari pa eh. Oh. Sa Katbalogan. Hindi ka matanggap na ano. Pare, napatawa mo. Katbalogan. Ano sa Katbalogan yan? Kung di nyo natatanong eh, dyan sinot yung ano, yung titipeteng, Tipitipiteng. Virgin people. No offense sa mga kabisayaan nating kaibigan. Hindi, pero galing. Galing mag-mimic to. Kailan ba yun? Last Yes. Thursday yun. Tatlong araw na akong nagmimimik ng kung ano-ano. Kada nakainom ka. Ano eh, Sige, panalo. nagagawa lang wala ka talagang ginagawa eh. May Visayan accent, may Batanggenyo accent, kung ano-ano accent. Yeah, baka niya gagawin namin Ah, naka-blatter ka daw dun sa ano ah. Nang Nang maoy ka Maoy eh. ka daw eh. Biyernes ang gabi. Eh, sorry naman ako, sabi ko, lasing lang ako. Pasensya nyo na. Ano? Pagpasensya nyo na. Problema sa trabaho. Oh, isa pa ano. Humiga ako sa latest kalsada. na, kung masasabing bad news, pero bad news, mawawalan ng trabaho. May isang, yung pinakamalaking US telco,
Ay, oo. UK. Sorry, UK telco, magsasara, parang around 500 yata yung mga apektuhan. Matagal na yan actually. Across different centers. So, Matagal na yan. Hindi kayo, anong take nyo nun? Apektado kasi ako dun Siyempre, sa trabaho, parang ako, hindi ako apektado. Pero kasi, di ba, naranasan natin yung isa sa mga, nung nag-file ng bankruptcy dati, isa sa pinakamalaking online electronic sellers or retail store, 500 din. Redundant, 25 TLs, 450 agents, yun ang walang trabaho. Pero kasi, business decision yan eh. Siyempre, ang decision is, siyempre, magtitipid yan. Magtitipid yung mga company. So, ang balita is nilipat daw sa South Africa? South Africa, then sa Northern Ireland. Kasi yun yung dati kong account. Kaya napunta ako sa TIC. Ako naman, bro, dati niyang account. Nakakabili ng mini stock. May dalawang kumpanya. May dati pang account. Mayaman talaga daw ni Dayan eh. No? May dati kang account? Iba na eh. Trilyonaryo. Pero, ang take ko doon is, although may epekto ng bahagya dito sa industry natin yan. Pero para sa akin maraming centers kasi dito sa atin, napakalawak ng BPO dito sa atin. So, hindi siguro natin ganun niindahin yun. Well, if you're going to ask me guys, you know, they were not going to ask you. Then don't. Okay, we will ask you. Bilang naitanong nyo naman, ang kagandahan sa BPO, lalo na yung hindi in-house, mag-pull out ang account, hahanapan ka ng panibagong account. Ngayon, pag wala silang makita, dyan papasok, dinidiscuss natin with HR guy, talagang wala na eh. Dyan ka babayaran. 30 days. 30 days kang susubukang hanapan, then syempre babayaran yung I think it's basic times the number of years of service in the company. 10 years sa company, yun yung... So in short, kung napanood yung mga previous episodes natin, may napupulot din naman tayong araw. Tama ka. Na bibigyan ng chance na ito po ang mga ehemplo! Uy, mahirap yun kasi nagsara yung account namin, biglaan talaga. Oo! Teka lang, sa korporasyon pala kayo, hindi lang ito. Account nyo eh. Laki na bibilangan ka. Yun. Sige, may sasabihin, pabayaan na. Ano pa? Ikaw yung dito eh. Na-distract ako sa parol na. Bagong parol ni Dayan eh. Kapamilya eh. Pakita mo nga, Ay, hindi kita. Uy, dami. Nakita mo yung picture niya kanina? Dinumog ng mga likers yung picture niya. Oo naman. Grabe! Sabi ko, kailan Marso, doon nga pa nagpatato ng parol. Ay, grabe ka. Hindi, magaling yung RT. Hindi, magaling yan. Ba't si ano? Magaling yung walang sakit yun. Si Cap. Hi, Cap. Thank you. Kapitan Bordado. Stig talaga. Okay. So... Teka lang, may sinasabi siya eh. May sinasabi siya eh. Ano yun? Yung kinabibilangan mong ano? Yung dating account na yun. Okay, sorry. Nag-set na expectation talaga yung client. Ang sabi nila is, tatapusin na lang lahat ng contract nila sa Pinas and then mag-onshore na sila. Inuna nila yung mga patapos na yung contract. So sa amin, natapos siya nung December 31st. Nakapag-meetingan niyo ba yan? Oo. Kasama sina... Okay naman pala. Nasa naman pala yung expectations. Pero ewan ko sa ibang center, may nagrinig ako na nag-hire pa daw sila. Pero ganun-ganun din yung nangyari sa amin. Sa center mo? Sa center ko, ayun, okay pa naman sila. Kita mo center ko. Panindigan ko na kaya yun, no? Big time. Ang sinyo? Client. Ano to eh? Si to eh. Oo, diba? May, ano to eh? Lahing Chinese eh. Ganun yan. May share sa MOA yan eh. Pero bago na... Minsan parang munti ka kung gustong... Kunyari madudulas ako, masabi ko yung meaning mong si. Diba, Dynamite? Ayaw mo ng Dynamite. Bro, kumakaho sa'yo Marie siya, kala mo kung sino-sino. Alam mo, walang Marie pa. Kala mo walang Hindi, kasi pag tinatawag ako ng buong pangalan ko, nung Dynamite, feeling ko naging galit yung nanay ko, saka nanay ko yung tumatawag sa akin. Hindi feeling mo, nanay kita. Kasi Jose Marie. Baliktad, feeling niya nanay ka niya. Hindi, nanay ko siya kasi siya yung tumatawag sa'yo Jose Marie. Galit pa. Hoy, Jose Marie. Oy, hindi kita hinahoy. Oo, mga kita eh. Okay, teka. Pero bago yan, doon na tayo sa topic natin. Kaya lang, bago natin magtapigan, may babatiin muna tayo. Yeah. Ito ba? Na-miss ko to. Syempre. Pangunahan mo. Welcome sa aming
Batian! Portion! Wala mo, dahil na mismo. Ayun, nga pala, pare. Happy birthday kay Kiel Gabri, 4th birthday. Salamat. Nojuno, ay! Yun, no? TL Choi, get well soon sa mom mo. Boss RJ, kay Ma'am Tina, yung asawa niya, pare. Belated happy birthday. Yun, mga bayanin po yan. Bagong team ko na naman, Monday. Back to non-voice. You know. Sarap! O, ikaw. Yun na, next. Ako na? Hindi, hello sa lahat. Hindi, hello sa lahat. Siyempre, mag-anniversary na tayo. Sana umabot tayo ng 20,000 before March 7. Yun! 610 na lang. 610 na lang. 20,000 followers na tayo sa Facebook. Yes. Nagdoble lahat eh. Instagram, Twitter natin, nagdoble. Natutuwa kami at in less than a year, we will reach 20,000 followers. Ayun. Tapos sa lahat, CCU. Ayun, yung mga sasama sa team building. Bayad na kayo, may na. Ados na. Hanggang 3 lang yung deadline natin. Hanggang 5th. March 5th, sorry. So yun, hello. Uy, teka, pahabol ulit Si Myra at si Mami Tess yan. Ako naman. Okay. Nanonood sa gilid. Happy birthday kay Karen, girlfriend ng utol ko. Karen! Happy Birthday! Ginawa natin ng fan sign. Paboritong apo yan, pare. Si Karen, paboritong apo yan. Saka si Lorena. Si Gina ba? Si Lorena naman yung wife ng pinsan ko. Saka shoutout pala kay Boss Jason. Yan na. Boss Ian. Boss, nasa na kayo? Kay, kailangan ko kayo. Kay Boss Franz. Kahit wala na ako sa office, binigyan niyo ako ng napakagandang advice kanina. Yan yung mga kasama ko sa bike. Hindi lang tayo, siyempre. Ang ganda. Special shoutout din sa mga friendly friends ko. Si Belle. Yeah. Smash! Siyempre, last but not the least, yung gustong batiyan talaga, si Olivia Gracie. Shout out! Sino? Papa, thank you sa ginawa mo. Si Papa. Si patay ko. Pare, bakit? Shit, nalita ko. Oh. Muntikan, di ba? Natrap ako sa banyo pag aligo ko. Hindi mo sa pinto. Kaya pa nagtatext sa akin, bro, malilita ko. Natrap ako sa banyo. Sabi ko, pay yung price. Fuck, tatay mo yung nagpapaprice. Kaya screwdriver, alam mo nakapagbukas nun? ATM. Pero baklas niya, yung baklas na yung doorknob. So wala. Okay. May similar experience. So sige, bati ka muna. Hi, Janice Pangilinan, Mitch Pangasian, Basilil Jonel, Michelle Pilada, Ate Iya, Ate Lane, hello. Dax, magkikita-kita ulit tayo. Hi, Carol. Hi, Carol. Pare nga, similar experience. Na 200-anan kami dyan. Nailak ko yung nailak ko yung kwarto namin. Nandun naiwanan ko yung susi. Sa loob. Oo, sa loob. So, yun, nagpatawag ng locksmith. 200, up to 50 Hindi kaya ng card, mga ganon? Hindi, pare. Medyo antique at matibay yung doorknob eh. Pero kung yung mga ganun, 200. Masarap dun. Stop this, the police! Masarap mo, feel mo yung pagsipa ng binto. Hindi, tinatry kong ganunin. Wala, tibay eh. Sayang din yung ligo ko, pawis na yun paglabas. Napaliwala. So, eto, yung topic natin ngayon, bakit ka ba hanggang ngayon ay nandito pa rin sa call center? Or sa current company mo or sa account mo, bakit hindi ka makaalis-alis? Pero bago yan, ito yung isa sa mga reason Mga reason ng mga may init. Ba? Teka. Diba? Ito yung isa sa mga reason ng may init. Nung pinunta ni Angel to sa Techno Hub, nagpunta si Angel sa Techno Hub para sagutin itong tanong na to. Nung 28 yan, nung 28. Yeah, medyo fresh pa to. Tingnan niya. Pasok. Hala, Angel Raid is back once again for the call center show. Agent Ambush, at nandito pa rin ako ngayon sa Techno Hub. The Ambush the Agents right here. And napakaganda ng ating topic ngayon, pang beauty queen. Fuck buddy, yay or nay, and why? So, are you ready? Fun prizes are ready. Let's go. Come on. Yay or nay, and why? Ang hirap. Seryoso, mahirap yung tanong. Fuck buddy, yay or nay? Agree ako dun. Nahirapan ka pa sa pag-agree. And why?
agree ako in a sense na sa industry naman kasi lahat, hindi sa lahat, pero most of the people liberated, tsaka open na sa lahat ng bagay. So, although hindi ko siya ginagawa, hindi ako defensive. Hindi ako defensive, pero marami kasing cases kung bakit siya nangyayari sa isang Marami siyang alam. Okay, ikwento mo sa akin yan mamaya. At dahil dyan, ang premium mo ay maning maingay pag kinakain. Gusto ko. Mahilig ko sa mani. At dahil birthday mo ngayon, ang question ko ay, fuck buddy, yay or nay? And why? It's a nay, but it can be a yay pag yung crush ko sa CCD. Charot! Oh my gosh! Ay, halika dito. At dahil dyan, ang premium mo ay shake well before drinking. Shake well! Okay, ang question ko sa'yo ay, fuck buddy, yay or nay? And why? Fuck buddy is a yay for me. It's okay. Modern time na tayo. For as long as wala kang kinakapak ng ibang tao, ayaw mo lang ng commitment pero gusto mo ng enjoyment, go tayo sa Okay, dahil dyan, at dahil cute ka, ang premium mo ay something na may iwa. Thank you. Miss! Yes? My question for you is, fuck buddy, yay or nay and why? Yay. Because it's so clean and it's so good. Yeah. Nakakaloka, ano yun? Ano? Parang nabasa ko na yun eh. Sa daan. Sa daan? Hindi ko pa napabasa. Okay. At dahil dyan, ang premium mo ay maning maingay pag kinakain. Maingay kapag kinakain. Grabe ka, Tani! So yun, fuck buddy. Fuck buddy. Kaya meron mga hindi makaalis talaga dito eh. Kasi syempre, sobrang liberated, sobrang diverse. Nangyayari yan eh. Nangyayari yan sa ano eh. Alam mo yun? Walang commitment, may asawa, wala. Bakla, girl boy, bakla, tomboy. Okay, anong take mo dyan? Hindi, wala. Parang nung din sa mga... Given na nangyari, oh. Buhay nila yun eh. Diba? As long as wala kayong sinasagasaan. Yun. Diba? True. Okay lang yun. Okay lang. Dahil ikaw, okay sa'yo yun? Okay lang sa akin, pero depende. Bakit? Ano yung depende niya? Depende sa tao, dun sa tao na yun. Basta hindi madumi. Or, basta hindi madumi. Hindi ka naman basta na yung nakilala mo lang kung saan, then ganun na lagi. Depende talaga. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Practice. Ako, nay ako dahil nay. Wow. Why? Yeah. Why? That's why. Hindi. Ako kasi marami naman tayong pwedeng gawin. Alam mo bakit ba nagkakaroon ng ganyan? Kasi stress tayo sa trabaho natin. Number one factor yan. Marami ka naman pwedeng gawin pag stress ka. Diba? Kumain ka sa labas, mamili ka, mag-shopping ka, o manood ka ng sine. Bili ka salpikaw. Bili ka salpikaw, saka pansit. Kasi umayon sa'yo si Diana. Ayun na rin ako kay Yomari. Ako, kampi ah. Siyempre, Kampihan ba dito? Hindi dahil doon. Dahil sa Hindi ba pwede sa akin yan, mga ganyan na... I mean, walang... Hindi ko yun na-judge yung mga nag-experiment or nag-enjoy o... Magkakakampi tayo! Oo. Ang ibig lang sabihin, backup lang dun sa sinabi ni Yomari. Ibig sabihin, sana ba? Bahala kayo, decision niya. Pero sana maging responsible. Yes. Tama rin si James. Sana walang naapakan, walang nasasagasaan, at walang naapektuhan. Basta yung decision nyo, have to make sure na hindi masisira o walang maapektuhan ng ibang tao o mahal nyo sa buhay. Yun nga, follow up lang. It's just me. Hindi ako against. It's just me. Opinion mo. Yun, no? Solid yun, brad. Malaki ng ginandang lalaki dun Hindi, pero kasi... Pogi. Pag kasi oras na may nasagasaan ka na, yun na yung time na yun na yung time na bad trip eh. Diba? Lalo, halimbawa, may boyfriend or may girlfriend, tapos nininjahin mo. Tapos syempre, lalo pa gusto din nung... Na-miss yung term na yun. Diba? Nininjahin mo. Gusto rin nung girl lalo. Diba? Syempre, ikaw naman, wala kang magagawa, kundi ibigay yung gusto ni girl lalo. Wow, ibigay yung gusto. So, oo, pare, mag-iingat ka. Alam kong ikay marupok, pero...
mag-ingat ka. Natutokso rin. Oo, ingat ka lang. Inanay na eh. Okay, sige. Sige. Pag-usapan natin. So bakit nga? So isa yun sa mga rason, di ba? Lalo sa mga guys. Kaya hindi sila maalis-alis dahil alam nila, there's so many fish in the ocean. Yeah. Ng call center industry. Pero maraming sumagot dun sa ginawa nating survey sa page kung yung top reason kung bakit hindi sila makaalis is because of friendship. Mismo. Friendship. Dito kasi tropa, walang discrimination. Ba? Tanda ko pa, I remember, Puerto Galera kami. Nagiinom lang alas 9. Tara, diba tayo? Punta tayo Puerto Galera. Wala akong damit, namili ng damit. Pagdating daw, magkakatabi kami sa kwarto, babae, lalaki. Tapos, wala lang. As in, para kayo magkakapatid talaga. Yun, isang yun. Camaraderie, brotherhood, yung samahan nyo sa opisina, alam mo yung atmosphere na parang nasa high school kayo? Magkakaibigan lang. Sabay-sabay kayo sabay-sabay kayo lumaki, nagkaisip dun sa kumpanya. Magdating ako sa point na kaya ako pumapasok, para mang-alas ka ng mga katibig. Seryoso? Bukod sa sweldo kasi napunta ako sa okay na team. Tapos yung team na napuntahan ko, magagaling na mga tenured na. So, hindi na kami nangangapapa lang sagot, mga ganun. Kumbaga, okay lang mag-asaran tayo. Yung bigla, mag-mute ka, mag-hold ka. Sa bagay, bihira kasi na makahanap ka ng team na kasundo mo yung supervisor mo, kasundo mo rin yung buong team mo. Sinabi mo. Kaya sinasabi nila na yung sa sweldo, kung wala ka sa industriya to sa sweldo, siguro one of the main factors, bakit ka pumasok, yes. Pero kung bakit ka magtatagal, hindi rin sa sweldo eh. Yes. Kasi, kaya malaking sweldo dito, sobrang stressful ng trabaho, sobrang hirap. And para tumagal ka, kailangan mo talaga ng set of friends na makakapagpa-survive sa'yo everyday nung 8-hour shift. Napaka-complex ng trabaho. Shoutout pala sa Team Kaskas. Alam niyo na kung bakit. Kaskas? Sinabi ni Diane, spot on, sinabi niya. Mga factors na nakapagpa-stay sa'yo. Kaibigan. Unang-una, syempre, manager na mabait at medyo supportive. Yung tamang maraming mentor sa'yo, marami kang matututunan. Kaibigan, team, na katulad sinabi ni JM, tutulong sa'yo para makapag-survive ka sa isang araw na napaka-stressful. At, di ba, imaginein mo, ilan taon tayo dun sa dating 8.5. Yun. 8.5 ako. Tsaka yung parang hindi na darating sa point na idadrag mo yung sarili mo para pumasok dahil alam mong nandun yung mga tropa mo. Napaka-fun ng environment nyo. So, syempre, huwag natin alisin yung good pay. Yun. Yes. Yun. Good pay. Saka sa call center lang, yung hindi ka graduate na makakapasok ka, din magtatagal ka. Pero depende na sa tao. Kung tarantado ka ba naman, paano ka magtatagal sa call center or sa ibang industry? Nasa tao na rin talaga. Pero ito lang don't mistake the good pay para maging hopper kayo. Mabalik lang tayo sa last. Paano? Ano yung tanong? Don't mistake the good pay para lang maging hopper kayo. Kasi maghahanap ka ng mas malaking sweldo. Hindi porke malaki sweldo mo, nalitan ka bigla, hindi pa ako sa mas malaki. Kasi may rumor doon na ganito magbigay. Wag, mahalin niyo yung trabaho niyo. Tingnan niyo ako tambay. Mahal mo eh. Alam mo, umalis ako, ito pala. Sa mga hindi nakakaalam, kung bakit, ito, didik niyo ako. Umalis ako sa trabaho, hindi dahil ayoko na. Bakit? Hindi rin dahil we have our own reasons ba tayo maalis. Yung iba sinasabi na yung gamit na greener pasture. Diba? Pero umalis ako doon without regret. Bakit? Marami akong natutunan sa mga kagaya ng shoutout kanina, yung mga bossing ko. Yung mga naging katingin ko. So actually, half-hearted ako umalis. Though hindi ako nag-regret. Yun nga lang, yung emotional mo, yung attachment mo nandoon. Yes. So mahirap talaga. Sige pa. Pwede pa Wait lang. Ayun, dali. Teka. Sige, mamaya na. Pumapangalawa sa listahan natin. Top yun yung friends, yung tropa. Environment. Pangalawa is requirement, surprising. Hindi sila makaalis. Kasi nga, sobrang ang inang Pilipinas to. Yun lang ang nakakainis ng inang gobyerno yan. Nagbabayad ka na napakalaki-laking tax. Nung umuwi tayo, kasabay ko doon sa papuntang
Taytay. Nung tayo ba yun? tatlo. Nakita natin, no? Alas 10 pa lang may nakapila na dun sa labas na Robinsons. Grabe. Para sa ano? Ang laki-laki ng kinakalta sa'yo, hindi ka mabigyan ng... ultimo nga, pagpa-file ng loans pahirapan. Government loans na, naman, deserved mo naman. Tapos, NBI, paglilipat ng RDO, pupunta-punta ka pa kung saan maglalakad nun na dapat, sa iba nga, di ba? Ultimo lisensya sa ibang bansa. Online na lang online yung application lahat Dito sa atin, pipila ka kung saan-saan. Tama. Online naman. Kaya, pila ka nga lang. Online yung pag-a-apply. Isa nakakainis, parang hindi ka gusto mo lumipat, gusto mo mag-improve yung sarili mo, hindi ka makalipat dahil nag-hesitate ka nga doon sa mga bagay na yun na yes. Na walang nga. Hassle naman talaga. Isipin mo anong oras bubukas yung NBI, yung sa Robinsons. 10 actually. 12 hours sila mag-aantay para matapos nila. Alas 10 ang bukas, alas 3, alas 4. Pag nauna ka nga sa pila, una kang ipaprocess. Yun nga lang, 12 hours ka mag-aantay pag bukas yung pila. Masakit. Ayun. Ano nangyari sa akin yan dun sa Ortigas? Sumabog. Nagkabarilan kayo sa pawn shop sa Robinson. Nadung ka na. Habang nakapila ka? Oo. Nakapila na siya, tapos nung parang siya na, malapit ka na Sinabot Tapos balik na lang kayo bukas. Yun nga mismo, nung nandun na ako sa Sir, paano yun po? Ako na po yung next Hindi, balikan na lang po. Yung number mo, tago mo. Pwede ka na naman. May susunod, may nauna pa ulit sa'yo. Ayun, so, maraming reasons, pero most of them talaga yung tropa yun sa man. Top 2 yun. Yes. Yung iba, mostly pay. Pero hindi kasi... hindi ko na-classify yung pay para mag-stay ka sa industry. Ito pa, pare. Ewan ko kung nasa listahan natin. Yung HMO package. May sumagot nun. May sumagot nun. So, pagandahan ng package. Siyempre, yung pamilya nila lalo, halimbawa, nanay mo may sakit or kailangan ng gamot. Sa iba, hindi lahat ng, aminin natin, hindi lahat ng call centers or yung ibang centers din nag-offer ng magagandang di ba? Depende talaga. Primary lang. Wala minsan hindi masyadong covered yung mga dependent. Reimbursable na medicine. Reimbursable na medicine, dental, lahat. Pag na-hospital ka, wala kang babayaran sa Di ba? Hindi ka rin makalipat dahil alam mo nandun ka na sa comfort zone when it comes to your health package na hindi ka natatakot kahit stressful yung trabaho. Sa'yo nangyari sa'yo yung bumaga mo. Winasiwas mo yung bus dyan sa Mayortia. Isa yun. At least ikaw, hindi, kailangan ko ng therapy. Kasama therapy dun. Mga noun na. Medical city. Kailangan ko ng therapy. Noun na. Ilabas ang doktor dyan. Maganda yun. Okay yun. So, madami. There are a lot of reasons, pero at the end of the day, it's really not the money talaga Diba? Kaya ka nag-stay dito sa industry na to. Kala nila, lalo yung mga hindi taga-industry na to, wala pang experience, mga college graduate, akala nila, malaki dun sa call center, malaki dun. Ang tanong, okay, makapasok ka. The thing is, as you go along, dun mo makikita kung bakit ka magtatagal sa industry na to. Dahil napaka-dynamic ng industry na to, hindi ka masa-stock up sa isang ginagawa lang. Sure. Ay, pare, yung kunento kanina ni Yomari, somehow nakarelate ako nung umalis ako dun sa dati nating Nakakaiyak ka na? Umiyak talaga ako sa harapan ng mga team ko. Niyakap ko sila isa-isa. Tapos binulungan ko yung iba. Mga girls? Pati girls, sabi ko. Tsaka na yung pati utak. mga girls. Tsaka na yung utang ko. Sa totoo lang. Text na lang muna tayo. Sa totoo lang, ang unang pumasok sa isip ko nung umalis ako sa kumpanya, paano ko lalabas ang pinto? Wala na akong proximity. Sinurrender mo na, shit. Tipong stock up ako. Paano ako palalabas? Nakatayo ko sa... Hindi ako, kala nila nag-iisip ako, hindi paano ako lalabas. Natingin ako doon sa may tutot. Tutot! Sa may tutot kame. Okay, so, ito pa, last na. So, tapos na yung topic natin. Thank you po. Pero ito. So, mainit lang Fair use policy ng internet sa mga telco. Ako personal to. Pakyo po kayo lahat. Wait lang! Kakaload ko lang, kaka-register ko lang ng 7-day. Ito na nga yung pinakamabagal na internet, pinakamahal at pinakamabagal na internet Southeast Asia or mundo. Ano ba nga hindi dinisclose yung binababa yung bandwidth. Binababa yung bandwidth mo pag nag-exceed ka or something dahil naka-promo ka, pero hindi naman nila dinisclose initially. Tapos ang malupit doon, sasabihin nila,
unsubscribe to the promo and use regular load to avail of the full Yun lang. speed. Pakyo po kayo. Yun po masasabi namin. Pakyo po kayo. Galit na galit ka. Bibigyan kita ng isang good news. Oh. Nasaan ba tayo ngayon? Sa Pilipinas. Hindi, eto. Sa Beyond the Box. Ang good news, alam mo ba? You can now get the iPad Mini with Retina display, and iPad Air installment basis at Beyond the Box. Installment? Installment? Check out Beyond the Box on Twitter at Beyond the Box PH or go to the Beyond the Box One Rack. Yun. Dito yun. Sa labas. Galit na galit ka. Bigyan ng good news. iPad Mini with Retina display. Installment basis. iPad Air, sama mo. Diba? Oy, naku. Ibang klase. Anyway, eto lang. Pahabol. So, yan. Sa call center industry, kahit anong gusto yung pag-alis dyan, may pipigil at may pipigil. Bakit? Kasi may makikita at may makita kayong way. Kung may makita kayong isang rason kung bakit talaga kayo mag-i-stay sa kumpanya. Kung ano ba yung rason nyo, it's for you to find out. Yes. Pero darating sa puntong may makita kayo na hahatak sa inyo pabalik at magpapabigat ng puso nyo bago kayo. Totoo ba yan, pare? Ha? Totoo yan. Anyway, tapos na kayo. Tumira ka pa eh. Tapos na eh. Naramdaman ko pa eh. Alam pa. So, yeah. Ubus na may oras natin. Just remember, follow us on Twitter at Call Center Show. Instagram. Our own Twitter, personal Twitter namin. Ayan. Tapos, syempre, salamat sa NMF Network, sa Beyond the Box for housing this particular show. Since patapos na kami, this is Vin Jones. Dinah. Ako naman si Eric. Ako naman si JM. And we're logging out. Bye. Log out. Have a good day. The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised.